Hello everyone! Ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang greeting card gamit ang Microsoft Publisher. Simulan na natin. So, una, buksan natin ang ating Microsoft Publisher. At dito makikita nyo ang iba't ibang templates na naka-built-in na sa ating app. So, mapapansin nyo, pwede kayong gumawa dito ng award certificates, banners, catalogs, business cards, invitations, envelopes. Pero ngayon, ang gagawin natin ay isang greeting card. So, andito na ang mga templates ng greeting cards. Meron tayong pang birthday, pang iba't ibang holidays, iba't ibang okasyon at events, at syempre, ang mga thank you cards. Pero ngayon, pagtutuunan natin ng pansin, ang paggawa ng birthday cards. So, click natin itong all birthday folder para makita pa natin ang iba't ibang style ng birthday templates. So, ayan. Kita nyo naman, ang daming templates na pwede natin pagpilian. Sa ngayon, ang aking gagamitin ay ang template ng birthday number 21. Kung saan, makikita nyo sa bandang kanan ng inyong screen ang maliit na preview kung ano ang itsura ng ating card. Maaari nyo rin baguhin ang kulay ng ating card gamit ang color scheme o kaya ang font scheme, kung saan pwede nyo mabago ang mga font styles ng makikita sa card natin. At dito nyo rin pwedeng baguhin kung anong klaseng papel ang inyong gagamitin. So, pagkatapos nyan, kiklik lang natin ang create para makapagsimula na tayo sa paggawa ng ating card. So, mapapansin nyo sa inyong screen, makikita nyo na ang front page ng ating card. At dito naman sa left side ng ating screen, makikita nyo ang page navigation tab, kung saan makikita nyo ang mga pages ng ating card. So, ito na ang page 2 at ito rin ang page 3 at ang ating page 4, kung saan ito ang ating pinakalikod ng ating card. So, balikan natin si page 1. So, sa page 1, makikita na natin meron itong kulay at meron ding clip art at meron ding text. Pwede nyo baguhin ang inyong text. Pwede nyo siyang dagdagan sa pamamagitan na ng pag-click at idugtong natin ang pangalan ng ating birthday celebrant. Para sa akin, ito ay si Ma'am Dayan, dahil sa kanyang nalalapit na kaarawan. Pagkatapos natin isulat ang pangalan ng ating celebrant, maaari natin ring baguhin ang format nito sa pagpunta sa font ribbon, kung saan pwede natin baguhin kung anong style ng font ang gagamitin natin. So, sa parang ito, gagamitin ko ang Kristen ITC at palalakihan ko ito sa paggamit ng font size. So, lakihan natin para mas makita. At para bigyan pa ng isang format, pwede tayo sa text box tools na makikita sa itaas ng bahagi at format. At dito makikita ang word art style. Ayan. So, pwede natin dagdagan ng text effects ang inyong text kung gugustuhin mo. Pero para sa akin, gawin na natin simple. At itong clip art na ito ay pwede rin nating baguhin at pwede rin nating palakihan. So, i-click natin ang picture and then pupunta tayo sa corner and then drag natin diagonally para lumaki ang picture. Ayan. So, i-balance lang natin ang paglagay natin sa ating greeting card. Ayan. At ibaba natin ng konti ito. Pumunta naman tayo sa second at third page. Kung mapapansin nyo na meron dito mga blue outline. Ito ay ating guideline kung saan hindi dapat lalagpas ang mga objects o text sa ating card. So, mapapansin nyo rin ang ating page 2 ay wala masyadong picture. So, lagyan natin ng picture ang page 2. Punta tayo sa insert tab na makikita sa itaas. At pwede nyong i-click ang picture option. Dito, pipili kayo ng picture ng inyong ilalagay card. So, ito ang aming birthday celebrant, si Ma'am Dayan. I-adjust ang picture base sa inyong gusto, kung gaano ito kalaki o kung gaano ito kaliit.
Depende sa inyo. Page 3, maaari rin yung baguhin ito. Palakihan uli natin. At baguhin natin ang position ng ating clip art. Dahil gamitin natin lahat ng space sa ating card. Ayan. So, makikita nyo, meron dalawang text box dito. Una yung the bird, a nest, the spider, a web, man, friendship, ni William Blake. Pwede mo rin itong baguhin kung gusto mong magbigay ng personal na mensahe sa inyong kaibigan. Ayan, baguhin lang natin ang size ulit at ang font style. So, punta ulit tayo sa font at baguhin natin ang font style ng ating text at font size. Ayan. Huwag niyong kalimutan i-highlight ang text para mabago ang kanyang format at pumili ulit tayo ng text style. So, pwede nyo rin i-type kung ano ang gusto nyo sabihin. Happy, happy birthday, Ma'am Diane. At tugtungan natin ito ng we love you. Ayan. So, tapos na tayo sa page 1, page 2, and 3. Pumunta naman tayo sa page 4. Sa page 4, makikita nyo bahagi ng inyong card ang nakasulat na made especially for you by at ang pangalan ng gumawa. So, pwede nyo naman baguhin ang pangalan dito at isulat kung ang inyong nickname. So, kung ilalagay ko dito ay Miss Sam. Ayan. So, pwede nyo rin ulit baguhin ang size ng ating font style. So, i-highlight ulit ang text at pumunta sa font size. Pwede nyo i-click ito para lumaki ang text o kaya ito para mas mabilis ang paglaki ng text. Ayan. Pwede nyo rin lakihan ito. Ayan. At pwede ulit tayo mag-insert ng picture. Punta ulit tayo sa Insert tab, Pictures option, at insert ulit tayo ng picture para kay Ma'am Diane. Ayan. Ayan. So, kung titingnan ulit natin, sa page 1, binago ko ang font style, font size, at ang picture. Nagpasok ako sa page 2 ng picture ng celebrant. At inayos ko ang font style at font size ng mga nakasulat dito. At sa page 4 naman, ay nag-insert ulit ako ng picture at inayos ko rin ang format ng mga text. At pwede na natin tingnan ang kabuuan ng ating nagawang card sa pamamagitan ng pag-click ng print preview na makikita sa itaas na bahagi ng window. So, pag-click natin ang print preview, ganito ang kakalabasan ng ating card pag print nyo siya. So, ito yung page 1, ito yung page 2, page 3, at page 4. Dahil kapag print natin siya, itutupin natin siya sa gitna at isa pang gitna. So, bali, 4 na parte. So, yun lang. Napakadali, diba? Tapos. So, sana makagawa rin kayo ng inyong greeting card para sa inyong mga minamahal. Mas sulit, mas personalized, mas okay. Goodbye! Maraming salamat!